Hello guys, kumusta kayong lahat? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Sa amin ngayon is mainit. Look guys. Yan po. And yeah, tinubuan nga ako ng ano baga siguro stress. Ngayon pala guys, ipapakita ko lang sa inyo kasi may pinag-order akong yung collagen powder. Tingnan po ninyo. Dito Glow Collagen powder is perfect for basis for daily routine. Yeah, kan man auch nagdo-dodge na naman ako. Pwede itong ihalo sa mainit o malamig na inumin. Tingnan natin kung ano ang niya, kung ano ang resulta niya after 1 month. Kasi ano raw ito, nakita ko kasi sa sa YouTube yata yun o sa Facebook na maraming nag-iinom nito, and especially yung mga tumatanda na rin, nagkakaedad na. Yeah, kaya ako subukan ko rin. Sabi ko, subukan ko rin nga. Kung ano ang resulta, sasabihin ko sa inyo. After 1 month. So, ilagay ko dito sa para sa may ito lang. Ganito pala siya guys, parang powder, parang milk powder. So guys, tamang-tama. So, tapos, ano ko to para alam ko na itong powder na ito ay collagen. Kasi baka yung mag-ama ko hindi nila alam kung anong powder yan, para alam nila. Gupitin ko na lang ito at tapos ilagay natin dyan. Ilagay natin dyan. So, lagyan ko na lang ng So guys, saka umiinom din kaming ako ng yung vitamins. Ito yung ginagamit ko, pure yan, vitamins from A to Z. Yeah, mabuti na yang rin ng yung inaasikaso rin yung sarili dahil
isang beses lang naman tayong mabubuhay. Isang beses lang, kung yan lang ang binigay sa'yo ni Lord, kaya make the best of it. Sinasabi nga nila, make the best of it. Nakitang tape dito. Yan palagi pag hinahanap hindi mo makikita. Pero pag nandyan lang yan sa tabi-tabi, kanyan lang naman talaga ang life. So guys, that's it. Ngayon, today is September 18. Time check guys, it's 5 to 6 in the morning, and as you know, igagawa ko na naman ng breakfast yung anak ko, and then I will be going to work. And as usual, alam na ninyo, after that, after my work, punta ako kay mother, and baka doon ako mag-breakfast. And yeah, mag-ano muna ako ng tea, kasi yan ang iniinom ng anak ko pag umaga, tea. And yung cereals niya, saka 1 glass of milk. Tapos, tingnan yung tea. Siguro ngayon, bigyan ko siya ng Schwarztee, ayaw niya yan. Ito na lang na ginger. Organic sweet ginger. Ito na lang ang ibigay ko sa kanya. Nagiinit na ako ng tubig. At saka yung coffee machine natin ay i-on na natin. Rin ako, medyo pagod din kasi nag-night duty ko nung weekend, and tapos kahapon medyo alam nyo na gawain bahay, namalansya ng kaunti, at yeah, yun. Tapos natulog na naman kasi nga para ma-cope up ko yung day and night na oras, kasi mahirap din na hindi ka mag-cope up kaagad ng kasi pag nag-night duty ka, gising kang gabi. Pag hindi mo agad yan na bago, di paggabi gising ako. Kuha tayo ng milk dito sa ref. Tapos yung ginawa kong kahapon, pagkain bago ko natulog, gumawa ko ng yung dinner namin. Ubos na naman. Naubos ng mag-ama ko. One glass of milk po. Iniinom ng anak ko. Tapos, iniinit ko siya ng mga 1 minute. 1 minute.
Tapos, ito yung ano niya. May umiinom pa yan ng vitamins, guys. Tapos, ito yung cereals niya. Ganyan lang. So, tapos, yung sa husband ko, cappuccino. Yung mainit na tubig dito sa tea. Tapos yung milk, tapos na. Bali, i-ano ko yan mga 5 minutes. Yeah, 3 to 5 minutes. And then, ito kasing coffee machine ko, yung milk niya ay separate yung linalagyan. No. Yan ang gusto. Also, ito linalagyan ko yang ng milk. Tapos, importante yung tubig sa likod. Palaging ano, tsaka ito yung ano, yung kape. Yung talagang tunay na kape po yan. Nag-grind siya ng ano, ng kape. So, ganyan po. Cappuccino, yan ang gusto ng asawa ko. So, bali, iniinit muna niya yung tubig. Tapos, pag mainit na yung tubig, saka siya mag-ano ng milk. Tapos, kafe. Tingnan ninyo, mga bulaklak ko kahapon. Bali, pinaliguan ko sila. Once a week lang, guys. Ang kung minsan, pag may time ako, 2 times, pero mostly once a week lang. That's it, guys. Cappuccino ng asawa ko, senior. And then, pagkatapos nyan, guys, bale, mag-aano siya dito, mag-a-appear siya ng kung linisin. Ito ang linilinis niya. Milk system. Sabi ko, oo, kaya lilinisin niya. Linilinis niya kasi para hindi mabarado yung sa milk
Kasi nung yung una kong video sa paggawa ng kape, yung isa lang yung tumutulo kasi nga nabarado yung isang kasi ganyan pag hindi mo lininisan kaagad yung machine, siya naman ang magsasabi sa inyo yan mababara, kaya dapat palaging pagkatapos ng magtimpla ng kape o kung kasi ito sa coffee dito sa machine ko may 4 na pwede kang gawin, na 5. Yung kung maliit lang yung espresso, yung talagang pure na kape yan, tapos yung isa medyo malaki-laki, tapos yung nga cappuccino, latte macchiato, cafe latte, and cafe latte. Tapos pwede rin na ng tea. Also itong coffee machine ko kung ito ay siguro mga 6 years na yan sa amin, medyo matagal-tagal na rin. So guys, tapos yung asawa ko hindi masyadong linalagyan ko pa yan ng milk. So bali ang kinukuha ko na lang na milk, itong yung sobra dito, yun ang nilalagay ko. Tapos ito po linilinisan ko kaagad kasi pag ilang oras siyang may milk dito, bali napapanis kaagad, kaya linilinisan ko kaagad and then yung tea ng anak ko, dalhin ko na sa gusto niyang may kaunting sugar, kaya lalagyan natin ng sugar. Tapos yung kape ng asawa ko may sugar din, kasi pag wala, ayaw niyan, gusto niyan may sugar. So kaunti lang, 1 tablespoon. Tapos initin ko ng kaunti kasi nga nilagyan ko ng milk. Syempre hindi na siya mainit. And then nalisan ko na ba ng tubig? Meron pang tubig. Sa yan lang dito sa coffee machine ko, pag gumawa ka ng kape, dapat inaalis mo kaagad yung tubig sa baba kasi mapupuno kaagad. Maliit lang naman yung lalagyan ko, kaya ganyan. So guys, pasok ko muna itong breakfast ng anak ko. Look, ganyan. Kanina pala guys, nag-inom na ako ng 1 glass of water. Tapos ngayon naman, iinumin ko yung gamot ko para sa thyroid, ng 1 pitsil na tubig sa may mesa namin, kasi yung mga lalaki ko kung walang tubig hindi rin yan iinom. Ito lang naman ang iniinom ko since walang iba. Talagang maininom din ako ng tubig guys, if you know. Medyo malamig sa labas, kaya ko ng sweater kasi yan, alam nyo na, herbs na dito. Also yung simoy ng hangin ay medyo malamig na rin. So patayin natin yung ilaw. Tayo ng energy kasi bayad din yan guys. And then pakita ko sa inyo what is the time now. It's 6:15 and look at guys, so
Tingnan nyo. Ano pa, madilim pa. Madilim pa yung oras. Kagabi pala guys. Tumawag sa akin yung pamangkin ko si Laila na yun nga, nagpapasalamat pala ako sa lahat ng mga kaibigan niya na nag-subscribe sa akin. Thank you guys, thank you very much, and sana i-share ninyo. And ito kasing video ko, gusto ko lang na i-share yung kung anong itsura ng mga lugar dito sa Europe. Kasi sa atin iba naman, sa Pilipinas iba yung mga kapaligiran. Ganyan lang, gusto kong i-share din sa inyo yung kung ano ang pamumuhay dito, at saka yung mga journey ko. Kaya kung makikita ninyo sa mga video ko yung mga pag-vacation namin, tapos kung saan-saan kami pumupunta, ay isinishare ko na rin para alam ninyo. And sana wag kayong wag kayong magsawang manood. Pasensya na sa mga sa ibang mga video ko na hindi ko ma-describe yata kung ano yung gusto kong sabihin. Yan, nag-i-struggle pa rin ako dyan sa mga pagsasalita. Yun nga, si Mami nga, sinasabi ni Mami, ganito yung dapat sabihin mo. Kaya pasensya na, pagpasensyahan nyo na. Tsaka, yan, I just do my best na sana ma-enjoy ninyo yung ginagawa ko, and ingat lagi. Yan ang importante guys, ingat kayong lagi. Tsaka yun nga, especially sa mga kabataan ngayon, yung pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo, kasi yan ang future ninyo. Kung ano yung ginagawa ninyo, yan ang kung ano ang ngayon may kasabihan na kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Diba guys? Kaya kung mag-aaral kayo ng mabuti, magiging maganda yung future ninyo, kasi makakakuha kayo ng magandang trabaho, hindi masyadong mahirap, hindi masyadong pagod yung katawan ninyo. Syempre, yung magiging trabaho ng mga may tinapusan, yung nakapagtapos ng pag-aaral, ay iba doon sa hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Siyempre, alam na yan ninyo. Kaya nga yung iba, may mga nakikita rin ako sa video na self-supporting student siya, nakapagtapos. Meron ngang mga may may pamilya na, pero nagpursige pa rin na mag-aral. Kaya nasa kanyo na yan guys. Ako nga, yan sa mga pamangkin ko, sinasabi ko sa kanila na mag-aral kayo ng mabuti. Wag muna yung boyfriend, kasi po ang pag-aasawa, kahit bukas, pwede na kayong mag-asawa kung gugustuhin niyo. Pero yung consequence na yan ng pag-aasawa, siguro magiging happy lang kayo maximal 2 years. After that, magsisimula na yung paghihirap. Kasi isipin ninyo, yung magkakaanak na kayo, Diyos ko, alam naman ninyo yung hirap ng buhay ngayon. Yung mga bilihin ay napakataas na. Kung wala kayong magandang trabaho, walang magsusupport sa inyo, hindi kawawa naman yung mga anak ninyo. Kaya pag-isipan muna. Yan ang sinasabi namin. Hindi naman nagsasabi ko na lalo sa mga pamangkin ko na magmadre na sila, na hindi na sila mag-asawa. Siyempre, darating din sila dyan. Pero sa tamang panahon. Ngayon, kasi mga age na yan na 17, 18, 19, 20, Diyos ko, talagang mga marupok pa yan guys. Kaya sana yan lang, talagang maging
intelligent kayo, mag-isip kayo ng mabuti kasi yun nga, may mga nakikita na kayo na sa kapaligiran na yung mga mag-asawang nag-i-struggle din. Yan nga pala guys, yung anak kong lalaki, si Christian. This photo ay ginawa namin ginawa niya for 3 years sa Croatia. Nagpumunta kami sa isang photo studio. Nag-ano kami ng family picture, tapos yun din nag-photo shooting na rin siya. Yan nga, as I've told you guys, yung pag-aasawa napakadaling mag-asawa, kaya enjoy muna yung life. Enjoy muna ninyo yung life na mag-earn kayo, na kayo lang ang yung gagasto sa pera ninyong na-earn. Ay napakasarap yan guys. Yung enjoy muna ninyo yung pagkadalaga o pagkabinata. Tapos syempre darating din kayo dyan na pag nakita ninyo si Mr. Right and Miss Right, di dyan na kayong magpursige na kayong mag-asawa. Saka mag-ipon muna ng pera. Kaya yan nga ang mga sinasabi ko sa mga pamangkin ko, wag muna. Pwede kayong syempre lalo pag mga magaganda, syempre maraming hahanga sa inyo. Just dyan lang. Yun ang ibig kong sabihin. Saka yun nga, mag-ingat palagi sa atin, mga kababaihan. Pag mga gabi na, umuwi ka agad. Wag kung pwede, wag magsulong, maglakad, lalo na kung sa madilim. Ay Diyos ko, mabuti na yan po na palagi kayong safe yung isipin ninyo. Saka kung may mga pagkakataon na talagang nag-iisa kayo, dapat see to it na kung maglalakad kayo doon sa may mga ilaw. Tsaka yun nga, ipaalam ninyo sa pamilya ninyo kung saan kayo pupunta, kung on the way na ba kayo. Tsaka yan, kasi ngayon mga sa panahon ngayon, Diyos ko, kahit na kapamilya mo yata ay hindi na pwedeng pagkatiwalaan. So guys, it's now 6:25, so alis na naman tayo. Yun nga yung sinampay kong pinakita ko sa inyo, dadalhin ko na rin kay mother ngayon. Para magamit na nila yung mga damit doon. Tsaka tingnan natin si daddy kagabi tumawag nga sa akin, sabi ko hindi ako pupunta ngayon, lang ako pupunta kasi medyo yung katawan ko after night duty nga, syempre medyo pagod pa rin. Tsaka yun nga, namalansya ng yung pantalo ng anak ko. Kaya that's it guys. So guys, mag-elevator tayo kasi maliit lang itong elevator namin, pero alam na ninyo kung ako lang maglalakad lang, pero may dala kasi ako. So guys, nandito na tayo sa parking area. Beauty. Pasok ko na itong bag. Mabutit wala yung katabi kong auto. Lagay ko muna itong bag doon. Tapos buksan natin dito sa
lalagyan sa ano, mga laba.
Diyan yung kliyente ko nakatira. Dito po, pataas po, nasa third floor yung bahay nila. At may elevator naman sila pero maglalakad lang ako. Meron silang mga meron. So, see you later guys. Client. Tapos tayo so dito tayo bibili, alam na ninyo guys. Sa Ruwits. Dito tayo bibili ng ng bread guys. Kompleto siya. Guys, nakabili na ako ng bread. Tapos we will go to Mother Lily. Ang mga kalapate. Saka meron pang bulaklak. Ganda. Yan po ay olive tree. Olive tree. Tapos yung baba, mga flowers. So, punta na tayo kay Beauty.
So,